Hello guys, so pupunta kami sa kakaibang festival dito sa Japan ngayon. Magugulat kayo kung anong klaseng festival ito. So gabi pa naman siya, kaya kahanap muna kami ng mga kakainan at magka-hot spring muna kami. Countryside kami at malapit sa dagat, kaya sobrang ganda talaga ng mga view na makikita natin. Dito kami kakain ngayon sa Tokusomaru, isa siyang Japanese restaurant na nagsiserve ng mga local dishes dito sa lugar namin. Dahil malapit talaga kami sa dagat ay maraming nahuhuling mga fresh na isda at mga shrimp dito sa amin. Kaya ito ang balak namin kainin. Japanese style talaga dito, pati yung mga ambience sa loob ng restaurant ay pure Japanese talaga. Kaya if ever na magtuturist kayo dito sa Japan ay you must try na kumain sa mga ganitong klase ng restaurant para mapil nyo talaga yung mga Japanese food culture. Waiting na lang kami ng aming order at ang ganda ng view dito kasi makikita mo pa rin yung dagat. Kampay muna tayo. After a few minutes, dumating na yung order namin at I really love Japanese food because they have different kinds of dishes served in small portion. At ang special sa Japanese food na to ay ang kanilang yellow rice na hinaluan nila ng natural color. And itong sakana or kinmedai na parang lapu-lapos siya sa atin. Sobrang sarap talaga guys. Pati yung mga soup nila talagang mapapakain ka ng masarap. Pero no worries naman kasi talagang well-balanced yung pagkain dito. And computed na yung calories na makukuha mo. Kaya mahahaba yung mga buhay ng mga Japanese dahil sa mga well-balanced na kanilang kinakain. So, kakain muna kami. Itadakimasu. Oishi, ang sarap ng kinme. Kinme. Kinme de oishi ne. Kinme no nitsuke. Super yummy. Thumbs up. Kaya nagiging yellow yung rice dahil dito Kuchinashi ni Minoru no Koka. Ketsuryu o Yokoshitari. Ganda raw siya para sa blood flow. So, hindi siya food color. Grabe, napakalulam dito at lumalamig na. Kakailang namin, kaya perfect day ito para mag hot spring. Imagine nyo guys, mag hot spring kami sa taas ng hotel. Tapos ang makikita namin ay yung dagat na sobrang ganda. Ayan, dagat. So malapit na yung pupuntahan namin doon sa taas ng bundok. So guys, kung nakikita nyo, pero doon sa taas kami na yung pupunta. So ito ang magiging view mamaya. So, nandito na tayo sa pupuntahan nating hot spring spa. Akasawa Hot Spring yung pangalan niya. At famous siya dito sa amin kasi sobrang ganda ng view sa taas habang nagre-relax ka sa hot spring. Mga 1,200 pesos per head yung bayad dito. Pasensya na kayo, hindi ko mapapakita sa loob ng hot spring kasi bawal talagang magdala ng camera. Pero after namin na mag hot spring ay nag-relax muna kami dito. Parang ganito rin ang makikita nyo doon. Mas maganda lang ng konti kasi mas mataas siya. Ganyan yung view sa taas. Nagkukulitan lang kami dito ni Habi dahil natutuwa ako sa kanya, antok na antok siya at sobrang nag-enjoy siya sa loob ng hot spring kaya wala siyang gustong gawin. Wala siyang pakialam sa akin, siya, relax mode siya. So ayan guys, makikita na natin yung unique festival sa Japan to celebrate marital happiness and fertility. So marami na i-celebrate sa festival na ito, hoping na magkaroon pa sila ng anak or kaya naman ay magkaroon ng mga growth sa kanilang relationship. In my part, although natanggap ko na isa lang talaga yung anak na ibinigay sa akin ng Diyos, ay nagbabaka sakali pa rin tayo. Kung bibigyan niya tayo at ibe-bless ay malugod kong tatanggapin. Total, ang Diyos naman ang nakakaalam kung ano ang nararapat para sa atin. Naniniwala sila na kapag nadikitan ka raw nitong hawak nitong lalaki na to, ay
magkakaroon ka ng possible na magkaanak ka. At alam nyo ba guys, iniiwasan ko nga siya pero hinabol niya talaga ako at ayan, nadikitan tayo. Wala akong nakikitang kasagwaan sa ginagawa nila at as in talagang parang ritual ang nangyayari. Sinusundan niya talaga ako guys. Dito naman ay nagre-ready na sila para sa parade ng eto. Yes guys, ito talaga yung sinasama nila sa parade at parang sinasamba nila ito dahil naniniwala sila na dahil dito ay nagkaroon tayo ng maraming population at magandang society. Marami silang nakadisplay na ganyan dito, different colors and different sizes. At itong gigantic na talagang king talaga guys. Sobrang laki talaga niya. At nakaka-impress talaga yung gumawa nito na na-carve nila yan ng ganito. At alam nyo ba, para matupad talaga yung hiling mo, kailangan daw talaga na magsayaw kayo ng ganito. Pero di ko nagawa. Tuwang-tuwa ako guys, pero hanggang tingin lang talaga kami ni Habi at sobrang daming foreigner na nagpupunta dito para makikita talaga yung ganitong klase ng festival ng Japan. Grabe ang position dito guys. Ang Diyos nila dito ay grabe. Nani yutero bansai? Bansai yutero bansai. Nani? Korea. Yute? Korea yute. Korea. Korea to yute yo. Sana ay nag-enjoy kayo guys sa panonood ng unique festival dito sa Japan kagaya ng pag-i-enjoy namin. So thank you for watching!